Ako si Pia, Tobong Southern Luzon. Nais ko lamang ibahagi ang aking kwentong. Hango ito sa tunay kong karanasan. Noong dalaga pa lamang ako. Isa akong ulila dahil namatay na ang aking mga magulang sa isang aksidente. Noong 14 anyos pa lamang ako. Anging si Lola Milda na lamang ang nagpalaki sa akin. Hindi na rin kasi ako nakapag-aral dahil hindi na kaya ng aking lola ang makapagtrabaho. Bukod sa may sakit na ito, ay matanda na rin. Dalawa na lamang kaming magkasama ni Lola Milda sa kanyang munting bahay dahil maaga ding namayapa si Lolo Kamlon. Upang mayroon kaming pangsuporta sa pang-araw-araw, ay nagpasya akong magtinda-tinda ng kung ano-ano sa aming lugar. Meron akong kasamahang nagtitinda. Walang iba, kundi ang aking pinsan na si Sarah. Upang makatulong din sa kanyang mga magulang. Kahit kakarampot lang ang aming kinikita, ay ayos lang naman sa amin. Ang mahalaga ay may maibili ng pagkain ng aming pamilya. Si Sarah yung tipong tao na mapagbiro. Kaya halos umaabot sa kabilang ibayo ang aming pagtawa sa tuwing magbibitaw na siya ng mga salitang kalokohan. Insan, ang ganda ng dating natin ngayon ah. Nagpapakyut ka siguro para mapansin ka ng crush mo. Ngiting sambit ni Sarah. Talagang maganda ako, kaya nga Pia ang ipinangalan sa akin, diba? Tsaka, wala akong pinopormahan no, at isa pa walang lalaking pogi dyan no. Mataray na sagot ko. Meron. Naalala mo ba yung humihingi ng number mo nung nakaraan? Pogi naman yun, diba? Kaso nga lang ay adik at babaero. Kaya na-turn off ka. Kasi nga, ganun. At hindi lang yun, hindi pa naliligo. Pagbibiro ni Sarah sa akin. Ikaw talaga sobra ka naman eh. Kung makapanglait ka, akala mo maganda ka. Mamaya niyan may makarinig pa sa'yo. Sabihin na ganyan na nga ang itsura mo, nanlalait ka pa. Suway ko rito, na may halong panlalait na rin. Ay nako, wala akong paki kung ano man ang sasabihin nila. At least nagsasabi ako ng totoo. Ma-turn off sila kung gusto nila. Pero, ito ha, pang beauty queen ang datingan mo. Tapos nakasapatos ka pa. Samantalang nagtitinda lang tayo. Masaya ka ba sa ayos mo? Sambit naman ang pinsan kong kalog. Oo naman, wala naman akong nakikitang mali sa ayos ko. Tsaka, pwede ba? Huwag mo na lang akong pakialaman sa style ko. Ikaw kaya itry mong mag-ayos ng sarili. At maligo para naman magmukha kang tao. Wika ko na may pagbibiro pa. Ay nako, kahit ilang beses ako maligo, ganito pa rin ang kalalabasan. Kahit nga sa pagme-makeup lang, imbis na gubanda ako, ang kinakalabasan ng nagmumukha akong clown. Tapos kahit mga busog yung kalalakayan rito sa atin, mantakin mo, bumibili sa atin para lang masilayan ang maganda mong mukha. Ikaw na, sa'yo na ang corona. Ikaw nang pinagpala pero okay lang yan. At least, nauubos ang paninda natin. Ngising sambit nito. Napapailing na lamang ako dahil sa kalokohan ng pinsan ko. Siguro kung hindi ko lang siya pinsan, siguro hindi kami magkasama ngayon. Kasi pag magkasama kami, ang tawag sa amin ay gatas at kape. Ano ba naman kasi? Kasing kulay nito ang uling, samantalang ako ay kasing puti naman ng gatas. Nagpabaling naman ako ng tingin sa tindahan ng tapat namin. Nagtaka ako dahil may nakita akong isang lalaki doon. Insan, sino kayang lalaking nandun? Mukhang bagong salta dito sa ating lugar yun ah. Nagtatakang tanong ko. Narinig ko kasi nung nakaraan, naghahanap ng tendero si Aling Viole. Dahil alam mo na,
Maraming customer yan ng lambanog. Wika naman dito. Ito kasi yung tirador ng chismis sa aming lugar. Kahit mapamalayo man o malapit, nasasagap nito ang mga balita. Ganun ba? Mamaya pagkatapos nating magtinda, punta tayo sa kanya para magpagkilala at makipagkaibigan na rin. Sambit ko naman. Sige, mabuti ngayon. Tignan mo ang pogi at ang yummy pa ng pandesal. Nakikita ko pa lang, nabubusog na ako. Inikilig na wika nito. Loka, magtigil ka nga. Etsang ang gulo mo titignan. Hindi ka papatusin yan. Taas kilay na ani ko rito. Hindi naman ito kumibo. Kapag kasi tahimik na ito, alam kong napipikaw na ito sa akin. Kahit ang totoo niyan, ay binibiro ko lang ito. Pagkatapos nga naming magtinda, ay nga kaming tumungo sa tindahan ni Aling Biole. Nakita naming abala ang lalaki sa paglilinis ng kasangkapan. Wala itong damit na pang-itaas. Tanging apron lamang ang suot nito. Aminin kong nahumaling ako sa taglay na kakisigan at kapugian nito. Pero hindi ko pinapahalata. Hindi tulad ng pinsan ko na itinaas lalo ang short nito. Nakulang na lang ay maging panty na. Samantalang ang itim-itim naman ang balat ng hita nito. Ay, magandang araw. Sambit ko. Aga namang lumingon ang lalaki at ngumiti ito sa amin. Ay din, anong kailangan nyo? Bibili ba kayo? Ngiting wika nito. Hindi. Gusto lang sana naming makipagkilala sa iyo at makipagkaibigan na rin. Bago ka lang dito sa aming lugar, no? Ngiting sagot ko. Oo, kagbabae namin. Pero talagang ganun kami. Talagang friendly lang. Kasi malandi, di joke lang. O ganun ba? Ako pala si Ray. Oo, tama ka. Bago lamang ako rito. Galing ako sa Sitio Panitan. Nangangailangan daw si Tia Violi ng tendero kaya pumasok ako rito. Sayang kasi kung hindi ko tatanggapin. Malaking tulong na rin sa mga magulang ko yung kikitain ko dito. Sambit naman ito. Ganun pala. Ang layo pala ng lugar mo. Lumuwas ka pa para magtrabaho. Ako pala si Pia. At ito naman ang aking punsa na si Sarah. Pagpapakilala ko rito. Samantalang ang aking pinsan ay umaura na. At talagang nagpapapansin kay Ray. Natatawa at naiiling na lang si Ray sa panaggagawa ng aking pinsan. Pinsan mo pala to. Akala ko katulong mo, di biro lang. Kayo ba matagal na kayo rito? Tanong naman ito. Oo, matagal na kami rito. Dito na nga kami pinanganak eh. Sabat naman ni Sarah. Sa tuwing tatanungin ako ni Ray, ito ang palaging sumasagot. Kaya naman ako na lang ang nahiya sa ginagawa nito. Kahit kasi hindi naman tinatanong ni Ray ang buhay nito. Ito pa ang nagkukwento. Dahil sa inis ko ay nagpaalam na ako kay Ray para makatapos na rin ito sa kanyang ginagawa. Nang sandaling makaalis kami roon, ay pasimple ko itong kinurot sa tagiliran. Dahilan ng kanyang pagkaigik sa sakit. Aray insan, grabe ka naman makakurot. Ano bang problema mo? Inong nito na hinimas-himas pa ang sumasakit nitong tiyan sa tagiliran. Anong problema ko? Ikaw. Kasi hindi mo matigil yung kaharutan mo. Masyado kang nagpapapansin sa taong ngayon mo lang nakilala. Tingin ko nga doon ay babaero at hindi mapagkakatiwalaan. Sambit ko dito. La, sigurada ka ba insan? Akala ko yung pinuputok ng botse mo, yung pagsiselos mo, hindi pala. Baka naman hindi ganun insan, mukha namang mabait eh. Sambit pa nito. Ay ewan, tara na. Umuwi ka na, maggagabi na.
O ito yung sayo oh. Ani ko na lang at inaabot ang pera na parte sa kanya. Nang maiabot ko na ang kapital ng sahod nito, kaya agad na itong umalis. Ako naman ay pumasok na sa loob ng aming bahay. Nakita ko naman si Lola na nakikinig ng radyo. Nang maibaba ko ang mga gamit, ay agad akong lumapit at nagmano dito. La, magluto na muna ho ako para makakain na ho tayo. Ani ko. Ano? Magboboto? Abay, kay tagal pa ng botohan, apo. Ani to. Dahil sa katandaan ni Lola, hindi na nito marinig pa ang aking sinasabi. Kaya naman bumuntong hininga na lamang ako at lumapit sa tenga niya para sabihin muli. Kung minsan pa ay naiinis na ako, pero iniintindi ko dahil matanda na at ito na lang ang karamay ko sa buhay. Lola, ang sabi ko po, magluluto lang po ako ng pagkain para makakain na tayo. Mabagal kong sambit pero pasigaw iyon. Sige apo. Nagugutom na rin ang lola mo. Sambit naman ito. Iniwanan ko na ito at nagluto na. Pagkatapos ay inalalayan ko itong pumunta sa kusina para makakain na. Apo, ang sarap-sarap mo talagang magluto. Manang-mana ka sa iyong nanay. Ngiting tura ni Lola. Hindi na lamang ako kumibo, pero natutuwa ako nang pinuri ni Lola ang aking niluto. Matapos na kami ay inalalayan ko itong tumungo na sa kanyang silid. Pagkatapos ay sinara kong mabuti ang bintana nito, pati ang pinto, bago ako lumabas. Pagkalabas ko ay agad akong bumalik sa kusina upang hugasan ang aming pinagkainan. At ang matapos ko na ito, isinarado ko naman ang lahat ng bintana at pinto sa may sala. Nagtungo ako sa banyo para maligo dahil ramdam ko ang lagkit sa aking katawan. Nang ako'y matapos ay natulog na ako dahil maaga pa akong gigising bukas. Pagsapit ng umaga ay inahanda ko na ang lahat ng gamit na pangtinta ko. Dahil sa oras na mga ito, alam kong inaayos na rin ni Sarah ang mga lulutuin namin. Pagkababa ko ay nagulat na lang ako nang makita ko ang itsura ng aking pinsan. Hindi ko maiwasang mabagalpak ng tawa. Ang suot kasi nito ay bathing suit at pagkatapos naka-make up pa. Ngunit ang kilay nito ay katulad ng kay Madam Kilay. At ang labi naman nito ay pulang-pula na animoy parang isang clown. Ang hikaw naman nito ay parang porsela sa laki at nakasapatos sa rin ito. O insan, anong tinawa-tawa mo riyan? Ang tanong nito. Ano yung suot mo? Ayos ng outfit mo, te. Pinag-iisipan mo bang maigi yan? Sambit ko na hindi ko maiwasang humagalpak ng tawa. Ha? Anong sinasabi mo? Hoy, te. Akala mo ikaw lang. Siyempre ako rin, no? Ang outfit ko today is sexy lalabs ang tawag dito. Ngiting ani nito na may pakis-kis pa sa hangin at nagpapabebe pa. Ay, ewan ko sa'yo. Ang sagwa mong tignan. Para kang alien na bumaba sa lupa. Sambit ko pa. Napabusangot naman ito at pagkatapos ay nagluto na ito. Saktong may paparating na mga tambay galing kanto. Ito ang madalas na bumibili sa amin. Wow, Pia, ang sexy naman ang kasama mo. Ano ba yan? Gorilla? Pangtutokso ng isa sa mga tambay. Ang sabihin mo, nabibighani ka sa ganda ko. Di mo pa kasi aminin type mo ko. Ngiting sambit nito na walang kahiyahiya sa kanyang sarili. Ay, babaeng gorilla. Kung ikaw lang ay, wag na.
Hindi kita type. Gusto mo ba ibigti na lang kita? Nainis naman si Sarah sa tambay. Upang hindi sila magtalo ay muli ko itong kinurot sa tagaliran. No, aamba ka pa. Kung ayaw mong binubuli ka, ayusin mo yung suot mo. Hindi bagay sa'yo. Pasalamat ka kundi dahil kay ganda. Hindi ako bibili rito. Galit na tura ng tambay. Akmang sasagot pa sana si Sarah nang pigilan ko ito. Ngunit si Sarah ay nakatitig lamang dito ng masama. Igsisihan mong inaway mo ako. Tandaan mo, hindi ka naaabutin pa ng gabi. Seryosong ani nito. Nagsitawa na naman ang mga tambay. Pero nananatiling tahimik lang si Sarah na akin namang ikinabahala. Nang maluto na ang mga order nila, ay binigay ko kaagad sa mga tambay. Pagkatapos ay agad na rin silang umalis. Ay naku insan, sabi ko naman sa iyo hindi ba? Na huwag mo nang papatulan. Inis na turan ko dito. Pasensya ka na insan, siguro crush lang ako noon. Tignan mo di ba ang sikse ko? Pero insan, totoo ang sinasabi ko na hindi na siya aabutin ng gabi. Sambit nito na may papuspos pang nilalaman. Natatawa na lang ako sa pinaggagawa nito. Umaga pa lang ay kumalahati na kaagad ang aming paninda. At sa pagsapit ng hapon, ay marami ring dumadagsa. Isa na rito ang suki namin na tsismosa ng bayan na si Aling Kura. Iha, alam niyo na ba ang bali-balita na may kinulam? Diyan lang sa kabilang barangay nga eh. May nakita na namang isang bangkay ng lalaki kaninang umaga. Nalaman nilang kulam dahil bigla na lamang lumaki ang tiyan at maraming lumalabas sa katawan ng mga insekto. Kawawang biktima. Sambit nito. Ho, totoo ba iyan? Parang wala naman kaming narinig. Sagot naman ni Sarah. Oo naman, totoo iyon. Totoo ang mga mangkukulam. Mahirap silang kalaban. Hindi naman talaga sila taga rito sa atin. Bumabalik lang sila upang mangbiktima ng tao. Tapos, iuwi nila ang puso ng tao sa kanilang lugar upang ialay sa kanilang Diyos-Diyosan. At ang mas nakakatakot pa, puro magagandang babae lang ang kinukuha. Siguro lalaki ang mangkukulam rito. Ano ho, kung ganun ay delikado na ho pala rito sa atin? Nangangambang tanong ko. Oo, talagang delikado. Alam mo ba kung sino ang pinanginalaan kong mangkukulam? Yung may-ari ng tindahan ng lambanog dyan sa harap nyo. Kaya kayo mag-ingat kayo dyan. Babala ni Aling Kura. Ano ho? Si Aling Violi ho ang mangkukulam? Parang imposible ho iyon. Mabait na tao si Aling Violi. Kaya hindi niya ho kayang gawin iyon. Sambit ko naman. Totoo aking sinasabi, iha. Dahil dyan sa likod ng bahay nila, tagpuan na wala ng puso ang mga biktima. At alam nyo ba, na dyan din nagtatrabaho ang mga iyon nung nabubuhay pa. Ang sabi nila, laging sinasabi ni Aling Violi na maganda sila, kaya maganda rin daw ang puso nila. Uy ka ni Aling Kura. Ho, kahit ho sa akin ganyan din ang sinasabi niya. Baka naman po biro niya lang yun. Alam niya naman pong mapagbirong tao iyon. Sagot ko naman. Hindi biro iyon. Yan ang panlilin lang niya sa mga tao sa pagbibiro na yan. Pero ang totoo, siya talaga ang pumapatay. Kaya kayo ay mag-iingat riyan sa babaeng iyan. Ikong, ganun po pala. Kawawa naman si Pogi. Baka gawin siyang biktima ni Aling Violi. Kailangan niyang malaman ito. Marating sabat ni Sarah. Ano ka mo? May bagong tindero ang babae na iyon? Paano nangyari iyon? Wala nang nagtatanggang pumapasok na tindero o tindera sa kanya. Liban na lang kung sa ibang lugar na ninirahan iyan. Ani naman ni Aling Kura. Baka nga ho,
Mamaya lalapitan ho namin siya at tatanungin namin kung may kakaiba ba siyang napapansin kay Aling Violi. Sambit ko naman. Umangaw naman si Aling Cora bago umalis dahil iniabot na ni Sarah ang kanyang binibili. Kung hindi niyo po na itatanong Sir Casper at sa lahat ng nakikinig, toong may namatay kay Aling Cora na 2 babae at anak daw niya iyon. 5 buwan na noon ang nakakalipas. Pinatay raw umano ang mga ito ng hinihinala nilang mangkukulam na kumukuha ng mga puso nito at isa na doon ang napagbintangan na si Aling Violi. Dahil daw doon umano nagtrabaho ang mga ito at doon din nakita ang mga bangkay. Insan, naniniwala ka ba sa sinasabi ni Aling Cora? Parang naninira lang siya, no? Sambit naman ang pinsan ko. Hindi naman ako naniniwalang naninira si Aling Cora, insan. Totoo siguro iyon. Tignan mo lahat ng ebidensya. Doon talaga natatagpuan sa bahay ni Aling Cora. Wala namang masama kung maniniwala tayo roon, hindi ba? Para na rin sa kaligtasan natin. Kung totoo man iyon, insan, kailangan mag-iingat tayo. Di ba sinabi ni Aling Cora, mga babaeng binibiktima? Diyos ko, mag-alala sa akin si inay niyan kapag ibinalita ko sa kanya. Insan, hindi mo ba iniintindi ang sinasabi ni Aling Cora? Ang mga magaganda lang daw ang binibiktima, kaya ligtas ka. Kaya huwag ka masyadong mag-alala. Ay, kahit kailan ka talaga, insan. Hindi ko pa alam kung insan ba talaga kita. Makapanglait ka rin, Ino. Pero okay lang yon. Tignan mo naman ang dating ko ngayon. Siguradong maraming magkakantara pa sa ganda ko ngayon. Maarting wika nito. Umagalpak naman ako ng tawa dahil sa pinagsasabi nito. Nang maubos ng aming paninda, ay sandali naming iniwanan ng pwesto para puntahan si Ray. Habang papunta kami roon, ay napansin namin ang mga kalalakihang dumaragsa sa tindahan ni Aling Cora. At mas nagulat kami dahil halos isang tray kong bumili ang mga tao roon. Aring Violi, pabili nga ako ng 10 tray ng alak. Ngiting wika ni Mang Cosme. Halika. Susunugin mo talaga ang atay mo, ano? Hindi ba magagalit si Kumaring Melba sa mga pagbili mo ng alak na napakarami? Ngiting tanong ni Aling Violi sa kanyang suki. Umiti namang tumango si Mang Cosme at walang alinlangan nitong iniabot ang bayad. Halos maubos ang paninda ni Aling Violi sa loob lang ng 1.5 oras. Aminin kong hindi ako makapaniwala. Ramdam kong may mali sa pagbebenta nito. Parang pagkaramdam ko ay nahi-hypnotize mo niya ang mga bumibili sa kanya. Nang maubos na ang mga tao roon, ay matalim na tumingin si Aling Violi sa amin ni Sarah. Anong ginagawa niyo rito sa tindahan ko? Bakit? Bibili ba kayo? Galit na boses agad ang sinabi nito. Hindi ho. Hindi ho kasi kami manginginom. Gusto lamang ho sana naming makipagkwentuhan kay Ray. Nakayukungturan ko. Nakita ko ang pagtingin nito kay Ray na parang may nais ipabatid. Bago sa amin ibinaling ang kanyang tingin, at bago din pumasok sa loob ng bahay nito. Si Ray naman ay nakangiting bumaling sa amin. Nakakainis lang ang pinsan ko dahil akmang magsasalita na sana ako nang bagla na lang itong sumingit. Papa Ray, wala ka bang napapansin sa akin? Tignan mo oh, nagsuot ako nito para sa'yo. Maarting sampit ni Sarah na may pakurap-kurapang nalalaman. Ha? Pasensya na Sarah, hindi ko agad napansin. Bagay sa'yo ang ganda. Pero sana sa susunod, huwag ganyan ang suotin mo. Mamaya bastusin ka ng mga lasanggero sa kanto.
Ngiting sambit nito. Si Papa rin naman, kinikilig akis. May pag-aalala ka pala sa akin. Ngiting ani naman ng pinsan kong si Sarah. Natawa naman si Ray at napakamot pa sa kanyang ulo. Bumaling ang tingin nito sa akin na may pagtatanong. Alam ko ang ibig sabihin ng mga tingin niya. Paano ba naman kasi? Ang pinsan ko ay ganun ba naman ang suot? Pagpasyensyahan mo na ang pinsan ko, Ray. Naka-vitamins na naman kasi kaya ganyan ang datingan. Alam mo ba kanina, kamuntikan pang makipag-away sa tambay. Mabuti na lang naawat ko dahil kung hindi, manghihiram sa aso ng mukha itong si Sarah. Ngiting ani ko. Hindi, ayos lang. Walang problema sa akin. May iba tayo. Ano palang ipinunta niyo rito? Tanong naman ni Ray. Gusto ko sanang itanong sa'yo. Sa ilang araw mong naririto at nakakasama si Aling Viole, meron ka bang napansing kakaiba sa kanya? Pabulong na tanong ko. Pagkatapos ay tinignan ko ang bintana at pinto kung naroroon ba si Aling Viole. Ha? Kay Tita Viole? Wala naman. Bakit ba? Sa atin-atin lang to ha. Kasi may balita rito sa atin na si Aling Viole raw ay mangkukulam na pumapatay. Si Aling Cora ang makakapagpatunay. Dahil ang mga anak nito ay dating nagtatrabaho dito. Kaso nga lang, mga ilang buwan lang namatay ang mga anak ni Aling Cora. At alam mo ba kung saan natagpuan? Diyan lang sa likod bahay. At ang mas nakakatakot ay wala ng mga puso ang mga bangkay. Bulong kong kwento rito. Nakita ko ang pagtawa nito na tila hindi naniniwala sa aking sinasabi. Kaya naman nakaramdam ako ng pagkadismaya sa kanya. Tumigil lang ito nang makita ang aking reaksyon sa kanyang pagtawa. Sorry. Hindi kasi ako makapaniwala sa sinasabi mo. Dito na rin kasi ako natutulog paggabi. Tignan mo, buhay pa naman ako. Tsaka kung mangkukulam talaga si Tia, bakit hindi niya ako pinapatay? At sino ba yung Aling Cora na yan? Alam mo ba kapag mahilig kang mangpintang ng tao, ibig sabihin lang nun, ikaw talaga ang may kagagawan. Pruweba ba siya? Na si Tia nga ang mangkukulam. Nakita na ba niyang nangulam ito? Tanong ni Ray sa akin, nahalata sa boses nito ang pagkainis. Yung Aling Cora na yan, pamaya niya siya pa ang biktimahin ng mangkukulam dahil sa kadaldala ng bibig niya. Pero hayaan niyo na. Ganoon talaga ang mga tao kapag nanghusga ng kapwa nila. Parang akala mo malilinis talaga ang kanilang pag-uugali nila. Inggit lang ang mayroon sa Cora na yan. Wika nito na may galit sa boses ng pananalita. May tama ka naman. Hayaan mo at kalimutan mo na lang yon. May iba tayo. Ang dami niyang customer, no? Beruin mo. Dinagsa ng ganun-ganun na lang. Ngiting ani ko. Ayun ba? Wala yun. May araw talagang dinadagsa ang paninda at may araw ding hindi. Kayo rin, hindi ba ang dami niyo ring customer? Nauna pa nga kayong nakatapos ng tinda. Ngiting sagot naman ito. Sa bagay, may tama ka uli. Siguro nga ganun talaga. Ngiti ko namang ani dito. Aminin ko, Sir Casper. Nakagaanan ko siya kaagad ng loob. Sa tingin ko naman po mabuti siyang tao. Ngunit nakakaramdam ako dito ng kakaiba. Lalo na nang nagalit ito nang sinabi kong pinagbibintangan si Aling Viole na ito ang mangkukulam na naghahasik ng lagim sa aming lugar. Ang pinsan ko naman ay nakabusangot ang muka habang nanonood sa aming pag-uusap. Kaya naman tinignan ko ito ng may pagtataka. Ngunit inisnab lamang ako nito. Napansin naman ni Ray ang aking pinsan. Kaya naman natatawa na lang ito.
Napansin ko namang maggagabi na rin, kaya nagpaalam na ako kay Ray na uuwi na kami ng pinsan ko. Nagtaka naman ako sa ikinikilos ng pinsan ko. Siguro nga ay dahil sa hindi siya pinansin ni Ray, kaya gano'n na lang ang kanyang reaksyon. Kaya naman naiiling na lang ako sa pinaggagawa ng pinsan kong si Sarah. Pagdating sa bahay namin, Iya po, mabutit dumating ka na. Bakit ngayon ka lang? Hindi ba't magagabi na? Delikado sa labas, apo. Lalo na paggabi dahil naghahanap na naman ng mabibiktima ang mangkukulam dito sa ating lugar. nag-aalalang sambit ni Lola. Ha? Mangkukulam ho, Lola? Naniniwala kayo roon? Sambit ko sa kanya. Ano apo? Mangkok? Naghahanap ka ng mangkok? Abay marami sa kusina. Napabuntong hininga na lamang ako dahil may iral na naman ang pagkabingi nito. Kaya naman muli kong inulit ang aking sinabi. Ang sabi ko, Lola, mangkukulam ho ba? Mangkukulam po, hindi mangkok. Ani ko na tinaasan ko na ang tono ng boses ko upang kahit papano ay marinig ni Lola Imelda ang sinabi ko. Manghuan? Anong manghuan, apo? Bakit, apo? Ano ba yon? Bukas na lang, apo. Gabi na. Masarap nga isawsaw sa suka ang manghuan na yan. Hindi ba't chicherya yan? Wika ni Lola sa akin na lalo ko namang ikinainis. Kaya naman lumapit na ako sa tainga niya upang sabihin sa kanya na hindi mangkok o manghuan ang tinutukoy ko. Pasigaw kong sinabi sa kanya ang sasabihin ko. Kaya naman naintindihan na niya. Kung hindi po kasi pasigaw ang gagawin ko, hindi niya po maririnig ng maayos at maiintindihan. Nakakabastos naman pong isipin para sa iba. Pero ito na lang po ang tanging paraan para marinig niya ng maayos ang sasabihin ko. Pasyensyahan mo na ang lola mo, apo. Ako'y matanda na. At malapit na ring magretiro sa mundo. Ang tinatanong mo pala sa akin kung naniniwala ako, apo. Oo ang isasagot ko. Dahil nung kabataan ko ay maraming ganyan. Malulupit ang mga mangkukulam kahit na maliit na bagay. Hindi nila magustuhan sa isang tao ay kukulamin nila. Wika ni Lola. Umangaw na lamang ako at hindi na ako umibo pa dahil alam ko namang uulit-ulitin ko ang sinasabi ko. Tumungo na lamang din ako sa kusina upang magluto ng aming hapunan. Pagkatapos naming maghapunan, ay agad kong inihatid si Lola sa kanyang silid bago ako tumuloy sa aking silid. Pero bago yan ay agad akong pumasok sa banyo para maligo. At pagkatapos ay humiga na ako sa aking higaan hanggang sa ako ay makatulog. Pagsapit ng umaga, ay dinig na dinig ko ang sigawan sa labas ng bahay. Kaya naman inis akong bumangon. Pagkatapos ay binuksan ko ang pinto at sinilip ang ingay na nanggagaling sa labas. Pagsilip ko ay maraming nagkakagulong tao at tumatakbo sa likod ng bahay nila Aling Viole. Kaya naman agad din akong lumabas at sumunod sa kanila. Napatakip naman ako ng ilong nang may hindi kaayang-ayang amoy ang bumungad sa akin. Gusto mang bumaliktad ng sikmura ko ay pinigilan ko. Maraming nagkukumpulang tao roon. Kaya naman sumiksik ako sa mga tao roon. Doon na ako napaduwal nang makita ang kanilang tinitignan. Putol-putol na katawan ng tao na nagkalat. Kaya naman dahil doon na hindi ko na napigilang bumaliktad ang sikmura ko. Dahil nilalanggam at inuud na rin kasi ito. Marahil ay ilang araw nang naroon ang tsinapsap na katawan ng tao. Napansin ko naman si Aling Viole at Ray
na naroroon at nagsalita pa ito. Siguradong tinapon yan nung nakaraang gabi dahil may humintong sasakyan. Akala namin ay tumambay lang. Yun pala, nagtapon ng mga sinapsap ng katawan ng tao. Sambit ni Aling Viole. Oo nga nakakatakot na talaga dito sa ating lugar. Halos gabi-gabi nang may namamatay at may nawawalang mga tao. Kaya yung mga anak ko, hindi ko na pinapalabas pa kahit sa umaga para lang sa kaligtasan nila. Sambit naman ni Aling Tess. Hindi naman mga ordinaryong tawang pumapatay, kundi mga mangkukulam. Sinong tawang may matinong pag-iisip ang gagawa niyan? Wika naman ni Aling Cora. Mangkukulam. Alam mo, Cora, marami ng masasamang loob rito sa ating lugar. Kaya hindi ako naniniwalang mga mangkukulam ang may gawa niyan. Tsaka hindi totoo ang mga mangkukulam. Naimbento lamang iyan para panakot sa mga batang ayaw matulog. Sabat naman ni Aling Viole. Anong hindi totoo? Sige, paano mo maipapaliwanag ang mga nangyayari rito sa ating lugar? Ang sabihin mo kasi, may mangkukulam. Talagang naninirahan dito kasama natin. Wika naman ni Aling Cora habang matalim na tingin ang ipinukol kay Aling Viole. Tila may pinaparinggan ka, Cora. Bakit ganyan ang mga tingin mo sa akin? Pinagbibintangan mo ba ako? Tanong naman ni Viole. Wala akong sinasabi na ganyan. Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. Liban kung talagang may tinatago ka. Dahil sa mga reaksyon mo ngayon. Ngising wika naman ni Aling Cora. Hindi naman umimik si Aling Viole. Mabilis itong umalis at sumunod naman si Ray sa kanya. Ang mga taong naroroon naman ay nagbubulong-bulungan at tila nakumbinsi ni Aling Cora na si Aling Viole talaga ang aswang o mangkukulam. Ako naman ay umalis na rin doon dahil hindi ko na kayang masangsang na amoy. Tila mahihimatay yata ako. Pagka-uwi ko ay agad akong tumungo sa CR upang maligo. Ramdam ko kasing kumapit ang amoy sa aking katawan. Pagkatapos ko naman ay inasakaso ko ang paninda ko para sa ganun ay may kitain ako dahil nalalapot na naman ang bayaran sa kuryente. Pagbaba ko ay hindi ko napansin ang pinsan ko hanggang sa matapos ko nang inayos ang paninda. At hanggang sa dumarami ang bumibili, ay hindi dumating na akin naman ipinagtaka. Hanggang sa makalipas ang 2 linggo, ay hindi ko na nakita ang pinsan ko. Pinuntahan ko na rin sa kanila, ngunit walang tao ang bahay. Sa totoo lang, Sir Casper, namimiss ko na ang pinsan kong si Sarah. Dahil siguro kay Ray kaya umalis ito. Patuloy pa rin naman ang krimen na nangyayari sa aming lugar. Bigo ang mga otoridad na mahanap ang mga suspect. Si Aling Cora naman ay madalang na lang kung bumili sa aking mga tinda. Isang araw noon, ay abala sa pagbebenta nang makita ko si Sarah sa daan na nakatingin ito sa aking kinaroroonan. Nang mapansin itong nakita ko siya, ay agad iyang umalis. Ngunit bago yun ay mabilis akong tumakbo patungo sa kanya. Nang hinawakan ko siya sa braso, ay agad niyang iniwaksi at may galit ang mga tinging ipinukol nito sa akin. Insan, bakit ngayon ka lang? Pabalik-balik ako sa inyo. Wala naman kayo roon nila tita. Nag-aalala na ako sa inyo. Saan kayo nakatira ngayon? At kumusta ka na pala? Sunod-sunod na tanong ko rito. Hindi naman ito kaagad sumagot dahil tinignan mo na ako nito nang nakakamatay na tingin. Huwag mo na akong lalapitan, Pia. Ang akala ko'y pinsan at kaibigan kita na dapat pagkatiwalaan. Ngunit nagkamali ako. Isa kang ahas. Galit na wika nito. Ako naman ay naguguluhan sa mga sinasabi nito. Dahil wala naman akong ginagawang mali sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ni minsan hindi kita inahas. Alam mo yan. Yung biroan at tuksuhan natin, di ba?
Joke lang yun. Teka, dahil ba ito kay Ray ano? Dahil ba hindi ka lang niya pinansin noon kaya eto, galit na galit ka sa akin? Tanong ko. Oo, dahil isa kang malanding ahas. Tandaan mo ito, Pia. Pinuputol ko na ang pagiging pagpinsan natin at magkakaibigan natin. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang lahat ng ito. Sisiguraduhin ko iyan. Magbabayad ka. Galit na tura nito sa akin. Nakaramdam naman ako ng galit sa mga itinura nito sa akin. Sara, ang babaw mo. Ang babaw na mga dahilan mo para magalit ka ng husto sa akin. Gano'n na bang tingin mo sa akin? Ha? Buong akala ko ay mabait ka. Hindi pala. Si Ray lang naman pala ang gusto mo, hindi ba? Sayong-sayo na siya. Galit ko ring tura na lumuluha pa. Umisi lang ito at pagkatapos ay umalis na. Masakit sa akin ang dahil lang sa mababaw na dahilan ay mapuputol ang lahat ng aming pagkakaibigan. Bagsak balikat akong bumalik sa pwesto ko. Matamlay akong nagbenta na napansin naman ng mga bumibili sa akin. Nang matapos ako ay iniligpit ko na ang lahat ng mga gamit ko bago ako pumasok sa loob ng aming bahay. Kapasok ko ay napansin ko si Lola na nakahiga. Ang akala ko ay natutulog lamang ito. Kaya naman tumungo ako sa kusina upang magluto. Nang matapos akong magluto, ay nagpasya akong gisingin si Lola. Nang sa ganon ay makakain na ito. Nang sandaling mahawakan ko ito, ay nagulat ako. Dahil matindi ang init ng katawan nito. Pinilit kong ginigising ngunit hindi ito magising-gising. Kaya naman napahagulgol ako. Pagkatapos ay patakbo akong lumabas ng bahay upang humingi ng tulong. Gabi na noon ngunit wala akong nakitang sasakyang dumadaan. Kaya naman ang naisip kong makakatulong sa akin ay si Ray. Tumungo ako sa tindahan nila Aling Viole at do'y kumatok habang tinatawag ang pangalan ni Ray. Ilang saglit pa ay bumukas ng pinto. Bumungad noon si Ray na pupungay-pungay pa. Kasunod naman ito si Aling Viole. Ngunit bago pa sila magtanong, ay inunahan ko na sila. Pasensya na ho sa abala, Aling Viole. Wala na ho kasi akong ibang malalapitan. Ngayong gabi, kayo na lang po talaga. Kailangan ko po sana ng tulong na Ray. Kasi ho, ang lola ko matindi po ang init ng katawan at hindi ko na po magising. Parang awa na ninyo. Tulungan niyo ho ang lola ko, Aling Viole. Ray. Agulgul kong turan. Nagkatingin na naman si Aling Viole at Ray. Pagkatapos ay tumango sa akin. Mabilis kaming bumalik sa aming bahay. Sumama na rin si Aling Viole. Pagkarating namin, ay itatayo na nasa na namin ni Ray nang mapasok kami sa init ng katawan nito. Bakit ang init, Pia? Grabe naman ang lagnat ng lola mo. Wika nito. Hindi ko alam, Ray. Ngayon lang nagkasakit si lola ng ganyan. Kanina okay pa siya bago ako nagtinda. Pero pagkatapos ko, ganyan na ang naabutan ko. Natatarantang sambit ko. Pansin ko naman si Aling Viole na nakatingin lang sa aking lola. Kinukulam siya, Pia. Alamdam ko ang itim na kapangyarihan ng kulam na bumabalot sa katawan ng iyong lola. Hawak na ng demonyo ang kaluluwa ng lola mo. Wika ni Aling Viole. Ako naman ay hindi makapaniwala sa mga sinasabi nito. Ano hong kinukulam ang lola ko? Imposible ho yan. Hindi makapaniwalang sambit ko. Nasa sayo, Pia, kung hindi ka maniniwala. Pero yun ang totoo. May isang tawang may matinding galit sa inyo. Ang nag-udyok para ang lola mo ay ipakulam. Kailangan natin siyang magamot dahil kung hindi, makukuha na ang kanyang kaluluwa ng demonyong may hawak sa kanya. Kailangan magamot na siya ng albularyo. Seryosong wika ni Aling Viole.
Ano ho, hindi ho nakulam ang lola ko. Nilalagnat lang ho siya. Hindi ho albularyo ang makatulong sa kanya kundi doktor. Galit na turan ko kay Aling Viole. Iya, maniwala ka sana kay inay. Nagsasabi siya ng totoo. Alam kong pinagbibintangan siya na siyang mangkukulam rito sa ating lugar. Ngunit ang lahat ng iyon ay hindi totoo, Pia. Si nanay ay isang napakalakas na albularya. Yang kaya niyang pagalingin ang lola mo. Magtiwala ka naman sana, kahit ngayon lang. Pangungumbinsi ni Ray sa akin. Ano? Mag-ina kayo? Oo, mag-ina kami, Pia. Nagpanggap kaming hindi mag-ina. Dahil alam naming pinagbibintangan ako ng mga tao na ako ang mangkukulam. Ngunit ang lahat ng iyon ay walang katotohanan, Pia. Ang lahat ay plano namin ng aking anak upang malaman namin kung sino ang tunay na mangkukulam. Ngayon alam na namin ay pupuksain namin siya sa abot ng aming makakaya. Kahit nabuhay namin ang kapalit. Pero ngayon, kailangan nating mabawi ang kaluluwa ng lola mo sa demonyo. Ramdam ko sa mga oras na yon. Pag naupos na ang hindi lang inalayan si demonyo ng mangkukulam, ayon din ang katapusan ng lola mo. Mahabang paliwanag nito sa akin. Nakumbinsi naman ako at tumango dahil wala namang imposibleng maniwala. Agad namang ipinasarado ni Aling Viole ang lahat ng pinto. Sa una ay natatakot ako, pero mas inalala ko ang lola ko. Kaya naman walang alinlangan kung isinarado iyon. Pagkatapos ay pinakuha ako ng asin at pinabudbod ito sa lahat ng bahagi ng aming bahay. Para daw sa pamproteksyon laban sa gagambala sa amin. Si Ray naman ay umuwi saglit dahil may kukunin raw itong mahalaga sa kanila. Pero ilang saglit lang ay nakabalik na ito agad. Dala-dala ang itim na kahon. Pagkapasok ay isinara nito ang pinto. Pia, kailangan mong maghanda para sa lola mo. Lakasan mo ang iyong loob. Pananalig sa Diyos at ipanalangin mong mabawi natin ang kaluluwa ng lola mo. Wika ni Ray sa akin. Tumango naman ako at yumakap dito. Si Aling Viole naman ay binuksan ng kahon. Maraming kakaibang kagamitan na ngayon ko lang nakita. Inilabas nito ang 4 na itim na kandila at gumuhit siya ng bilog sa semento. At pagkatapos sa loob ng bilog ay gumuhit siya ng trianggulo. At sa loob naman ng trianggulo ay may isang mata. Pagkatapos hindihan niya ang 4 na kandila ay ipinaikot ito sa ginawa niyang bilog na may mata. Ipinaliwanag naman ni Ray kung ano raw iyan. Isa raw simbolo ang tawag roon upang mapalayas ang gumagambala sa mga taong ilalagay roon. Buhatin natin ang lola mo, Pia, at ihiga natin dito para masimulan ko na. Wika ni Aling Viole. Tumango naman ako at pagkatapos ay binuhat namin si lola at inihiga roon. Ramdam ko ang pagkapaso ng kamay ko sa matinding init na nanggagaling sa katawan nito. Nagsimula ng mag-usal ng dasal si Aling Viole na hindi ko maintindihan. Nagulat naman ako nang biglang namatay ang ilaw at bigla na lamang humangin ang ubod lakas na nagpapanginig sa akin. Agad naman akong niyakap ni Ray sa mga oras na iyon. Si Aling Viole naman ay patuloy na umuusal ng mga salitang hindi ko maintindihan. Sante, Michael Arcangel, defendenos in prolio contra Nicetetam et insidietas tibiolo esto praesidium. Imperet ille Dios, soplese de precamor, toque princeps militae celestes, in nobis vertitum, pugnae adversos malevoles spiritos, estros propitios. Amen.
Sambit ni Aling Viole na hindi ko maintindihan pero yun niya ang mga salitang Latin na uri ng isang dasal na natutunan ko din ngayon. Ilan lang yan sa mga salitang binibigkas ni Aling Viole at itinataas pa niya ang dalawa niyang kamay. Napansin din namin ang pag-agos ng dugo nito sa ilong at maya-maya pa ay bigla na lamang itong nawala ng malay kasabay ang pagpatay ng kandila at pagbukas ng ilaw. Nataranta naman kaming tumayo dahil inalalayan namin ang walang malay na si Aling Viole patungong sofa at doon namin inihiga. Pinunasan naman ni Rhea ang dugong umaagos sa ilong ng kanyang ina. Kaya naman nag-aalala at naawa ako rito. Anong nangyari kay Aling Viole, Rhea? Nag-aalalang tanong ko. Hindi ginaya ni inay ang lakas ng kapangyarihan ng mangkukulam. Siguradong napakalakas nun. Sa totoo lang, ngayon lang ang nangyari ito kay Inay Pia. Marami na siyang napapagaling ngunit sa lola mo ay hindi niya nagawa. Patawad, Pia. Pero malalaman mo kung sino ang kumulam sa lola mo, Pia. Uwi ka na, Rhea. Ayos lang. Wala akong magagawa, Rhea. Ayos lang. Agulgol kong turan dahil hindi ako makapanawalang wala na ang lola ko. Ilang sandali pa ay nagising na si Aling Viole. Kaya naman mabilis akong kumuha ng tubig upang ipainom rito. Iha, patawarin mo ako kung hindi ko nailigtas ang lola mo. Maging ako ay kamuntikan na rin. Ngunit may ibinilin ang lola mo. Pinapasabi niya na mahal ka niya. Alagaan mo ang iyong sarili daw at magpakatatag ka. Iha, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko ngunit sumuko ang lola mo. Labis ang galit sa iyo ng taong kumulam sa lola mo. Alam kong mula ngayon ay ikaw ang isusunod niya, kaya kailangan kitang bigyan ng pangontra. Wika ni Aling Viole. May inaabot itong itim na kwintas at may simbolo iyon na katulad sa iginuhot niya kanina. Salamat po, Aling Viole. Maraming salamat po. Pero Aling Viole, gusto ko hong malaman kung sino po ang taong tinutukoy ninyo. Hagulgol na tanong ko. Isa siyang babae na may matinding galit sa iyo. Kilala mo siya at kilala ko rin siya. Hindi ba't kadugo mo siya talagang malapit kayo sa isa't isa noon? Anong dahilan bakit gano'n na lang ang galit niya sa iyo? Sambit ni Aling Viole. Saglit akong nag-isip. Marahil alam ko sa aking sarili na si Sarah lang ang may galit sa akin. Ngunit ay akong maniwala na siya nga ang may gawa. Dahil ang pagkakaalam ko ay hindi naman ito isang mangkukulam. Dahil wala naman itong ikinukwento sa akin. Si Sarah ho. Si Sarah lang ho ang may galit sa akin. At siya lang ang nagbanta noon na pagsisihan ko raw ang lahat. Sambit ko kay Aling Viole. Hindi ka naligtas rito sa inyo. Siguradong gagawin niya ang lahat makaganti lamang sa iyo. Bukas ay dalhin natin sa morgue ang bangkay ng lola mo, Pia. Nakikiramay kami. Hindi na ho. Mananatili ho ako rito. Hindi ako matatakot sa kanya. Haharapin ko ho siya. Alam ko kung ano ang kinakagalit niya, Aling Viole. Wika ko. Ano, Pia? Mananatili ka rito. Nahihibang ka na ba? Papatayin ka niya. Nag-aalalang sambit ni Rhea. Hindi ako natatakot, Rhea. Alam mo ba ang dahilan ng pagkagalit niya? Dahil yun sa'yo. Minamahal ka niya, Rhea. Alam kong hindi pa huli ang lahat. Kahit buhay ang kinuha niya sa akin, kailangan ko siyang patawarin dahil pinsan ko siya. Ani ko. Iha, mahirap para sa iyo ang lahat. Ngunit tama si Rhea. Huli na ang lahat. Dahil siya ang pumapatay rito sa ating lugar, kasama na si Cora. Dahil tiyahin niya ito sa kanyang ama. Sambit ni Aling Viole.
Nagulat naman ako at tila hindi makapaniwala sa nalaman na mag-tsahin si Cora at si Sarah. Paano pong nangyari yun? Ang alam po namin ay patay na ang tiyahin nito. Wika ko. Diyan kayo nagkakamali. Pinapalabas lang nilang namatay para maisagawa nila ang mga krimen. Ang bawat puso na kanilang inaalay sa kinikilala nilang Diyos, mas lalo silang binibigyan ng iba yung kapangyarihan. Sambit ni Aling Viole. Kung ganun ay masamang tao talaga sila. Pero kailangan kong iligtas si Sarah, Aling Viole. Pinsan ko pa rin ho siya. Nag-aalalang turan ko. Hindi mo na siya maililigtas pa, Pia. Hawak na ng demonyo ang kanyang kaluluwa. Matagal nang binalot ng kadiliman ng puso niya dahil inggit ang mayroon sa kanya. Tumango na lamang ako at tumungo sa kabaong ng aking lola. At doon ako magulgol. Marami ang nakaramay pagsapit ng araw. Ngunit pagsapit ng gabi, si Larry at Aling Viole lamang ang naroroon. Dahil mahigpit na ipinagbabawal ang paglabas tuwing gabi. Dahil maraming krimen ang lumalaganap. Hanggang lumipas ang isang linggo, ay inilibing na namin si Lola Milda. Kaya naman mag-isa na lamang ako sa bahay na iyon. Aminin kong mahirap mag-isa. Halos araw-araw akong nagluluksap sa pagkawala ng aking lola. Dahil maraming alaala namin ang naroroon sa bahay na iyon. Halos hindi na rin ako makakain at makatulog. Wala na rin akong balak magtinda. Lagi naman akong dinadalaw na rin sa aming bahay. Kahit papano, ay nawawala ang mga kalungkutang dinadala ko ng panandalian. Ray, bakit ganon? Kahit isang buwan nang nakalipas, bakit ang sakit pa rin? Hindi ko alam kung makakausad pa ba ako. Pagkaramdam ko, wala na akong silbi sa mundo. Parang gusto ko na lang mawala, lalo na ngayon, nag-iisa na lamang ako. Malungkot kong turan. Pia, huwag mong ilugmok ang sarili mo. Dapat nga tibayan mo ang loob mo. Hindi ka nag-iisa, Pia. Nandito ako. Kami ng nanay ko. Hindi ka namin pababayaan. Alam mo, Pia, alam kong hindi ito ang tamang oras para sabihin ko to sa'yo. Pero, mahal kita, Pia. Gusto kitang ligawan. Pero maiintindihan ko kung hindi mo ako sasagutin. Dahil sa pinagdadaanan mo. Basta isipin mong hindi ka nag-iisa. Nandito ako palagi para sa'yo. Pagpapalubag loob na ani ni Re. Umiti naman ako at pagkatapos ay niyakap ko ito ng mahigpit. Maraming salamat sa lahat ng itinulong mo, Ray. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko din ang hinihingi mong sagot. Pero hindi na muna sa ngayon. Gusto kong maghilo muna ang lahat ng sakit na aking nararamdaman. At kailangan ko munang pagbayarin ang pumatay sa lola ko. Seryosong sambit ka. Ano? Sigurado ka ba talaga sa gusto mo, Pia? Mahirap ang gusto mo. Inilalagay mo lang sa panganib ang buhay mo. Hindi ko kaya kapag nawala ka. Paano na lang ako, Pia? Nag-aalalang sambit ni Re. Hindi, Ray. Sana maintindihan mo ako. Buo na ang loob ko. Ito nang mangyari. Kailangan nang tapusin ang kasamaan nila Aling Cora at Sarah. Hindi lang para kay Lola Milda, kundi para sa lahat ng biktima at bibiktimahin pa lang nila, Ray. Hindi ko kaya. Tumango naman ito at pagkatapos ay niyakap ako. Pagsapit ng hapon ay nagpaalam na itong uuwi na, kaya ako na lamang ang mag-isa. Ikinandado kong maigi ang pinto at bintana. Pagsapit ng gabi, pagkatapos kong kumain, ay agad na akong natulog. Habang ako'y mahimbing ang pagkakatulog, nakarinig ako ng ingay sa labas ng aming bahay
Tila pinipilit na binubuksan ang nakakandadong pinto. Agad akong bumangon at pagkatapos ay sinilip ko mula sa maliit na sewang sa bintana. Ang dalawang babaeng may daladalang palakol at itak. Kaya naman ang dahil doon ay nanlaki ang aking mga mata at napatakip ako sa aking bibig habang nagimbal sa nakikita. Kaya naman nataranta akong lumabas ng aking silid. Tumungo ako sa kusina. Naghanap ako doon ng pwede kong ipanlaban. Mabuti na lamang ay kaagad akong nakahanap. Nakita ko pa rin ang pilit nilang pagsira ng pinto at bintana. Ngunit hindi nila magawa-gawa. Nakahinga naman ako ng maluwag nang umalis na sila. Ngunit hindi ako bumalik sa aking silid. Dahil doon lamang ako nag-abang sa sala. Kahit napatindi ang takot ko ay pilit kong nilalabanan. Hanggang sa muli kong marinig ang mga ingay na nanggagaling sa kusina. Napilit ring binubuksan. Kaya napatakbo ako roon at hinarangan ng mabibigat na bagay. Pia, papasukin mo kami. Pia. Galit na tura ni Sarah. Sarah, anong kailangan mo? Tigilan mo na ako. Pakiusap lang. Kinuha mo na ang lola ko. Ano pa bang gusto mo? Wika ko sa kanya. Ano ang gusto ko? Ang gusto ko, papasukin mo ako. Mag-usap tayo. Galit na tura niya. Hindi, Sarah. Hindi kita papapasukin. Umalis ka na. Umalis na kayo. Ano pa bang kailangan niyo? Pinatay mo na ang lola ko. Pwede ba tama na? Pakiusap kong sambit. Hindi na ito kumibo pa. Tanging tawa na lamang ang isinagot nito. Nagulat naman ako nang biglang nasirang pintuan sa harap. Nagkaroon ng malaking sewang gawa ng pinalakol ito. Nakita ko ang malawak na ngiti ni Aling Cora na nakadungaw sa sewang ng pinto. Kaya naman labis ang takot ko sa mga oras na yon. Pusan mo na, Pia. Umalingaw-ngaw ang boses ni Aling Cora sa aking pandinig. Nadahilan ng aking pagtatakot. Nung sandaling masira na niya ang pinto at nawasak na ito ng tuluyan, ay malademonyong ngiti ang ikinawad ni Aling Cora. At kasunod naman si Sarah habang unti-unting lumalapit sa aking kinaroroonan. Tawang demonyong naririnig ko sa kanila. Pinsan, huwag ka nang lumaban pa. Hindi ka na makakatakas. Kailangan namin ng puso mo upang matapos na ang aming kauli-hulihang alay. Ngising sambit ni Sarah. Hindi ako makakapayag na makuha niyo ang puso ko. Sisiguraduhin kong kayo ang maglalaho sa mundong ito. Galit kong turan. Oh, natakot ako. Natakot ka ba, Sarah? Wika ni Aling Cora. Nang sandaling makalapit sila, ay bigla na lamang akong iwinasiwas ng taga. Mabuti na lamang ay nakailag ako, ngunit nadaplisan pa rin ang kaliwa kong kamay. Kaya naman napaigik ako, pero hindi pa rin ako nagpatinag. Dahil itinutok ko sa kanila ang mahabang itak ng lolo ko. Ako naman ang sumugod sa kanila. Ngunit nagulat na lamang ako nang nakaiwas sila sa paghawi ko ng itak. At sa isang iglap lang ay naramdaman kong may tumaga sa aking likuran. Kaya hinangina akong bumagsak sa sahig. Sa mga oras na yon ay tanging ang hinihintay ko na lang ay ang kamatayan ko. Sinabi ko naman sa iyo, insan, na huwag mo nang tangkain pa na lumaban. Dahil sa huli, ay mamamatay ka lang din. Pero maaari kang mabuhay kung susundin mo lang ang gusto namin. Ngising sambit ni Sarah. Humingi naman ako rito kahit na nanghihina. Pero ito nakangiti lang habang nakakatakot ang mga titig na ipinupukol nito sa akin.
Sige, ipapaliwanag ko na lang sa kanya, Sara. Ganito yon, Pia. Kung gusto mong mabuhay, umanib ka sa amin. Pero kung ayaw mo, mamamatay ka. Ngising wika naman ng broha. Mas gugustuhin ko pang mamatay kesa ang umanib sa inyo. Mga demonyo kayo. Utal kong turan habang hirap na ako dahil sa sobrang sakit na aking nadarama. Hehehe, hangal. Pagkakataon mo na, sinayang mo pa. Makasarili ka talaga, Pia. Kung yan ang nais mo, gagawin namin. Galit na sambit ni Sara. Akmang tatagain na sana ako nito nang biglang may pumigil sa kanila. Huwag! Pia, magbabayad kayo. Galit na wika ni Ray. Habang tumutulo ang luha dahil kitang-kita niya kung paano ako nahihirapan. Huli na, Ray. Ang pinakamamahal mong babae. Mamamatay na. Gising sambit ni Sara. Hindi naman ito kumibo dahil nanlilisik ang mga mata nitong tumingin sa dalawa. Walang kaano-ano ay bigla na lamang nitong binato ng kutsilyong nakatago sa kanyang tagiliran at sumapol ito sa dibdib ni Cora. Umagos ang pulang likido nito sa damit at unti-unting bumagsak. Labis ang galit ni Lara kaya naman muli niyang inundayan ako ng taga sa tagiliran na akin naman ikinahiyaw ng malakas. Bago pa man ako nito tuluyan ay mabilis na sumugod si Ray. Inagaw ang hawak nitong itak at pagkatapos ay sinaksak niya ito sa tiyan na ikinaigik ni Sara. Kasabay noon ang unti-unting pagdilim ng mga mata ko. Nagising na lamang ako sa isang puting kesame. Nakita ko si Ray at Aling Viole na nakangiting nakatingin sa akin. Gising ka na. Salamat sa Diyos. Hindi ka niya pinapabayaan. Lumuluhang ani ni Ray. Anong nangyari? Nasaan sila Sara at Aling Cora? Tanong ko rito. Nagkatingin na naman sila at pagkatapos ngumiti. Hinawakan naman ni Ray ang aking kamay. Wala na sila, Pia. Sinunog ang mga labi nila ng taong bayan. Nalaman nilang lahat na sila Sara at Aling Cora ang pumapatay sa ating lugar. Kaya kahit bangkay na lang ang naaabutan nila, ay sinunog pa rin nila ang bangkay ng mga ito bilang kabayaran ng lahat ng ginagawa nila. Paliwanag na Ray. Sa puntong iyon, nakaramdam ako ng awa para sa dalawa. Ngunit alam kong yun ang tama para sa kanila. Pinaliwanag na rin na halos 3 linggo akong nakaratay sa ospital. Mabuti na lamang ay may awa ang Diyos sa akin. Kaya naman gumaling pa ako. Ang nangyari daw ay halos maubusan na ako ng dugo. Napaparilisa ang kalahati ng katawan ko. Hanggang sa makalabas na nga kami sa ospital. Inuwi naman nila ako sa bahay ko at doon inaalagaan hanggang sa tuluyan ng naghilom ang mga sugat ko. Kasabay noon ay sinagot ko na rin si Ray. Hanggang sa lumipas ang 5 buwan ay nagpasya na kaming magpakasal. Si Aling Viole naman ay masayang-masaya para sa amin. Ipinagpatuloy nito ang panggagamot at pagtitinda ng lambanog. Ako naman ay nagdadalang tao na rin habang si Ray naman ay may magandang trabaho. Palagi ko namang dinadalaw ang puntod ng aking mga magulang at ang aking lola na rin. Ikinakento ko sa kanila ang magandang nangyayari sa aking buhay. Tahimik na ang aming lugar. Wala nang krimeng nangyayari. Kasabay noon ang unti-unting paglimot kay Sara at Aling Cora na minsang nanlinlang na mga taong naniniwala sa kanila. Ngayon ay palagi nating iisipin na hindi lahat ng nakakasalamuhan natin
ay mabuti. Kaya huwag basta-basta magtitiwala. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po, Sir Casper. Oh yeah. Patuloy po sana kayong pagpalain ng buong may kapal. At sa lahat po ng hindi nakakalimot mag-subscribe at comment, ay pagpalain palagi at ilayo sa mga mangkukulam.